Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Crisanto. Taong 1981. Probinsya ng Mindanao. Likas sa atin ang pagkakaroon ng kultura, paniniwala at mga alamat na nagsasalin-salin sa pagdaan ng bawat henerasyon. Isa sa mga alamat ay ang pagkabuhay ng elemento na kung tawagin ay tikbalang. Maraming naniniwalang ito ang dahilan kung bakit naliligaw ang mga tao sa kabundukan at kagubatan. Inilarawan bilang kalahating tao at kalahating kabayo. Mahilig paglaruan ang sino mang makita at kapag napas sa ilalim ng sumpa ay hindi ka makakawala. Maliban na lamang kung marunong kang sugpuin. Sa kabila nun, meron nagsasabing nagtataglay ng pambihirang lakas ang tikbalang na minsan nang tumulong sa mga tao laban sa lahi ng mga aswang. Ay nako, nagsisimula na talaga ang paghasik ng mga nilalang na yan. Ilang araw na, marami nang naitalang pambibiktima. Kung nandito lang sana si Frederico, malamang ubos na ang mga lahing yan. Wika ni Lolo Augusto, kasabay ng malakas na pagtawa. Kunot noong lumapit si Crisanto nang madinig ang sinabi ng matanda. Ilang ulit na niyang narinig ang pangalang Frederico. Naguguluhan pa rin kung sino ito. Kapag binabanggit ang aswang, kasunod nito palagi ang nasabing pangalan. Lolo, sino po ba si Frederico? Napapansin ko, napapadalas yung pagbanggit niyo sa pangalan niya kapag may nabibiktima ng mga aswang. Sino po ba yun? Tanong ni Crisanto. Kung hindi mo na itatanong, siya ang nakakamanghang tauhan sa kwentong nagpasalin-salin. Ang alam ng lahat isa lamang itong kwento. Pero ang totoo, tunay siya at nabubuhay. Nakausap ko pa nga noong nakaraan Tugon ni Lolo Augusto. Nakatingin lamang si Crisanto sa matanda. Hindi alam kung alin sa sinasabi ang totoo. Aminado itong hirap na rin ang kalusugan ni Lolo Augusto na kung minsan hindi na halos makilala ang sarili. Napapadalas pa ang pagsasalita ng mag-isa. Alam ko ang iniisip mo, Apo. Sa tingin mo nababaliw na ako, ano? Pero hindi. Maniwala ka sa sinasabi ko. Dahil malay natin, balang araw makikita mo rin si Frederico. Pero hindi naman talaga yan yung pangalan niya. Wala kong ibang maitawag Wala rin naman siyang angal. Dugtong ni Lolo Augusto. Ganun po ba? Lolo, hindi pa talaga malinaw sa akin kung sino yung Frederico na yan. Saan ba siya nagmula? Nabibilang ito sa pangkat etniko ng Bagobo. Nagmula ang angkan sa Davao, kinilalang magiting na mandirigma. Ang pamilyang pinagmula ng nangunguna sa tuwing may ibang pangkat na sasalakay sa kanilang tribo. Ang ninunong namumuno ay pinaniniwala ang nagkaroon ng kaibigang tikbala. Kalaunan, nagkagusto ito sa kapatid na babae at pinaghinala ang nagkaanak ng kalahating tao, kalahating elemento. Ang anak ay nagtaglay ng pambihirang kakayahan. Nakakaya nitong labanan ang grupo ng mga aswang na minsang sumalakay sa kanilang pangkat. Natuwa ang pamilya, lalo na yung pinuno, subalit kabaliktaran naman sa nasasakupan.
dahil pinaghihinalaang nasa likod ng pagkawala ng mga kababaihan. Kahit anong pagtatanggol ang gawin, walang naniwala. Ayon, tinugis at pinatay. Sa kabila nito, naging sumpa ang pagkakaroon ng anak na kalahating tao at kalahating tikbalang sa kanilang angkan, at ang huling lahi ay si Federico. Pagsasalaysay ni Lolo Augusto. Nakatulalang nakatitig si Crisanto sa matanda. Hindi pa din rumerehistro sa isipan ang sinabing kalahating tao at kalahating tikbalang. Dahil para sa kanya, imposible namang mangyari ito. Lolo, mukhang mas maigi pa siguro kung pumunta na tayo sa kusina, no? Para makakain ng hapunan. Gabi na po kasi. Parang gutom na rin po kasi kayo. Wika ni Crisanto. Dinala nito sa kusina ang lolo. Sinabayan sa pagkain. Wala pa rin itong tigil sa pagkukwento. Hinayaan na lamang ng binata pagkatapos. Inalalayan papuntang higaan. Kamunti ka na akong makalimot, apo. Buksan mo lang ang bintana dahil may inaasahan akong bisita mamayang hating gabi. Dadalaw si Federico. May gusto siyang pag-usapan . Luwagan mo ang pagkakabukas ha, para hindi nakakabastos kapag nariyan na siya. Dili ni Lolo Augusto. Napakamot na lamang sa ulo si Crisanto. Sinunod ang sinabi ng matanda. Pagkatapos ay lumabas ng kwarto. Hindi na natulog si Crisanto dahil nalalapit na muli ang pasukan. Maraming takdang aralin na kinakailangang tapusin. Pansamantala pang walang klase sa ngayon. Tahimik itong nagsusulat. Habang tumatagal, nagpapalinga-linga ito sa paligid. Nang mapansin ang mabibigat na yabag. Mahina at mabagal noong una, ngunit kalaunan ay naging mabilis. Huminto rin makalipas ang ilang sandali. Kasunod nito ay ang pagkarinig ng boses ni Lolo Augusto. O kaibigan, mabuti at nakarating ka. Akala ko hindi na kasi dapat kanina pa ang pagkikita natin . Bakit ka nga ba natagalan? Tanong na matanda. Hinintay ni Crisanto na may sasagot. Ngunit lumipas pa ang ilang segundo. Si Lolo Augusto lamang ang patuloy sa pagsasalita. Dahan-dahang sinilip at nakitang nakadungaw ito sa bintana. Yan din nga ang inaalala ko, Federico. Ilang araw na magmula noong magasik muli ang mga aswang. Marami na ang nabiktima. Marami nang naperwisyo. Pero wala pa akong narinig na may nangahas kumalaban sa mga nilalang. Kung ganun nga, sigurado kong dadami pa ang mabibiktima. Mukhang sa puntong ito, ikaw pa rin ang kikilos para maging ligtas ang taong bayan. Ganun ba? Mabuti nagawa mong iligtas yung mag-inang yon. Kaya pala natagalan ka . Meron ka pang iniligtas sa daan. Wika ni Lolo Augusto. Dahan-dahang lumipat sa kabilang bahagi ng tahanan si Crisanto upang makita kung sino ang kausap ni Lolo Augusto. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata. Nang walang makitang tao sa labas. Mula sa kinatatayuan, nakikita niya ang matanda. Salita ito ng salita ngunit wala namang kausap. Nasanay na ito sa ganitong sitwasyon. Kinakausap ang sarili ngunit sa pagkakataong yun, doon lamang kinilabutan ang binata. Ilang sandali pa ang lumipas. Napansin niyang natigilan si Lolo Augusto sabay tingin sa kanyang kinalalagyan. Dali-daling nagtago upang hindi mahuli. Pagkatapos narinig ang muli nitong pagsasalita.
Huwag kang mag-alala, Frederico. Apo ko lang yan, si Crisanto. Huwag kang mag-alala. Hindi naman siya masamang bata eh. Marunong yang magtago ng sikreto. Pwede mo nga siyang kausapin kung gusto mo. Wika ni Lolo Augusto. Naalerto ang binata. Natatarantang gumapang papunta sa kwarto. Kagad sumampa ng higaan at saka nagkunwaring tulog. Pagkapasok ni Lolo Augusto, narinig niya ang mahinang pagtawa nito. Lumabas din kalaunan. Pasensya ka na ha. May pagkapilyo lang talaga yung apo ko. Pero mabuti siyang tao. Baka sa susunod na araw ko na lang ipakilala sa'yo. Wika ni Lolo Augusto sa labas ng silid. Kabadong-kabado si Crisanto habang nakikinig. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Lolo Augusto at nang hindi nakikitang nilalang. At sa hinaba-haba ng usapan, hindi niya namalayan kung anong oras natapos dahil nakatulog na. Kinabukasan, tinignan niya ang bakuran. Doon sa mismong harapan ng bintanang dinungawan ni Lolo Augusto. Laking gulat nang makakita ng iilang bakas ng paa ng kabayo. Naguguluhan dahil wala silang alagang hayop. Wala rin sa kalapit na mga kabahayan. Sinundan niya ito ngunit natigilan matapos ang ilang hakbang dahil wala nang kasunod. O Crisanto, hinahanap mo ba ang bakas ng aking kaibigang si Frederico? Ang bilis mo kasing pumasok ng kwarto eh. Hindi mo tuloy nakausap. Pilyo kang bata eh. Nagkunwari ka pang tulog eh, huling-huli ka naman. Wika ni Lolo Augusto na sinundan ng mahihinang pagtawa. Lumapit si Crisanto upang makausap ito ng harapan. Lolo, pasensya na po pero talaga po bang ayos lang kayo? Habang tumatagal kasi, mas lumalala po yung kondisyon nyo. Hindi lang po kayo nagsasalita ng mag-isa. Nagbabanggit rin kayo ng kung kaninong pangalan. Lolo, ipatingin ko na kaya kayo sa doktor. Makikiusap po ko kay Kapitan. Kapatid naman niya yung doktor doon sa sentro eh. Pagtatrabahuhan ko na lang po yung halagang babayaran. Nag-aalala na po ako sa kalusugan niyo. Wika ni Crisanto. Kaya ang mahinang pagtawa ni Lolo Augusto bigla na lamang lumakas. Tinapik pa sa balikat si Crisanto. Apo, walang mali sa akin. Sa ngayon ayaw mo pang maniwala dahil hindi mo pa nakikita eh. Balang araw, maiintindihan mo rin ako. Halika, mag-agahan na lang tayong dalawa. Wika ni Lolo Augusto. Napahugot na lamang ng hininga si Crisanto habang sumusunod sa loob. Pagsapit ng hapon, iniwanan niya sa bahay si Lolo Augusto dahil kinakailangang magtrabaho sa ulingan para may pandagdag gastos. Kahit sa bundok, usapang aswang pa rin ang bukang bibig ng lahat. Iilan sa mga kasamahan, biktima at damay pa ang pamilya. Mabuti pa itong si Crisanto walang pinoproblema. Sa lahat ng kabayan dito, bubong niyo lang yata ang hindi pa dinadapuan ng aswang. Meron ba kayong pangontra? Biglang tanong ni Toto, kasamahan sa pag-uuling. Wala naman. Nadaan lang siguro sa dasal ni Lolo Augusto. Araw-araw kasi yun humihingi ng proteksyon sa Diyos eh. Mabuti nga, kasi kung may aswang na pupunta sa bahay, naku, mauuna pa siguro kung mahimatay. Tugon ni Crisanto. Pare, hindi ko alam kung maniniwala ka ba sa sasabihin ko.
Magkaibigan naman tayo kaya atin-atin lang to ah. Habang nagkakagulo kagabi malapit sa amin, sinalakay ng aswang eh. Hindi inaasahang may makita ako. Hindi ko alam kung totoo ba o namamalik mata. Ano kasi? May... Lunukin mo kaya tong uling. Baka sakaling dire-diretso na yung pananalita mo. Ayusin mo nga. Nambibiting ka eh. May nakita kasi akong kumakalaban sa aswang. Hindi yun tao. Ano siya eh? Kalahating tao at kalahating kabayo. Yung itaas na bahagi, tao. Yung ibabang parte naman, pati yung mukha kabayo. Pakiramdam ko nga nasa bangungot pa rin ako eh. Malinaw kung nababalikan sa isipan ko yung nakita ko. Pagtutuloy ni Toto, natigilan si Crisanto. Pumasok sa isipan si Federico na binabanggit palagi ni Lolo Augusto. Isa rin kasi itong kalahating tao at kalahating kabayo na sinasabing pumupuksa ng aswang. Hindi maiwasang isipin na ang nakita ni Toto ay walang iba, kundi ito. Ang ibig mong sabihin, tikbalang yun nakita mo? Sigurado ka ba, Toto? Baka mamaya, sumasabay ka lang sa naririnig mong sabi-sabi. Kilala pa naman kita. Loko-loko ka eh. Wika ni Crisanto. Oo pare, maloko akong tao pero yung nakita ko noong nakaraang gabi, hindi. Totoo yun pare. Kitang-kita ko eh. Naguguluhan lang kasi. Parang tunay na hindi. Abay ewan, ang alam ko, may nakita akong ganun eh. Kinakalaban nito yung aswang. Tugon ni Toto. Napabuntong hininga si Crisanto. Pakiramdam pa'y napapalibutan ng magugulong tao. Sa bahay naroon si Lolo Augusto. Dito naman sa ulingan ay si Toto. Iwinaksi na lamang ang isipan at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Sa kalagitnaan, kanya-kanya sa pagtakbo ang lahat ng makitang papasugod ang pangkat ng katutubong bagobo. May bitbit na palaso at sibat ang mga ito. Sumisigaw at tinitira ang bawat taong makikita. Nakalis naman sila. Walang sugatan. Walang napuruhan sa biglaang pag-atake. Hindi naman lahat ng nasabing katutubo ay ganito. May partikular na pangkat lamang. Grabe talaga yung mga katutubong yan oh. Basta-basta na lang sumusugod. Pagbalik natin wala na tayong maaabutan pa. Paniguradong inangkina ang lahat ng pinaghirapan nating uling. Tignan mo, ibibenta nila yon. Kung hindi lang takot yung amo natin, pwede tayong lumabang kaso nag-iingat na hindi makapanakit ng kahit sino sa pangkat. Ay may bali-balita kasi na aswang yun namumuno sa kanila. Kaya nga tapang-tapangan kasi mabangis na nila lang yung leader eh. Tara na nga, wala na tayong trabaho kaya umuwi na lang tayo. Wika ni Toto. Muling napahugot ng hininga si Crisanto. Hindi bago sa kanya ang ganitong tagpo. Dahil magmula nung pumasok sa pag-uuling, ilang beses nang sinugod, nasanay na lamang din ang binata. Pagka-uwi naman ng tahanan, naabutan niya si Lolo Augusto. May kinakausap sa likurang bahagi ng bahay. Kahit saang dako siya mapatingin, walang nakikita at ilang sandali pa lumingon ito sa kanya. Opo, nandiyan ka na pala. Siya si Federico. Hindi mo pala nakikita. Halika, hayaan mo kong buksan ang iyong kamalayan sa mundo ng mga elemento. Wika ng matanda sa kanya. Hindi pa nakapagsasalita ang binata. Ipinatong na ni Lolo Augusto ang kanang palad sa ulo. Pumikit. Sumasambit na mga kataga. Ilang sandali pa.
Nagmulat at hinipan siya. Matapos ang ilang beses na pagkurap ay unti-unting nakikita ang kinakausap nitong elemento. Sa harapan niya, nakatindig ang kalahating tao at kalahating kabayo. Nanghina ang tuhod ni Crisanto dahil sa takot. Nawala ng balanse at napasalampak sa lupa. Diretsyong nakatingin ang nanlilisik na mga mata ng tikbalang. Damang-dama niya ang malakas nitong presensya. Subalit walang bahid ng banta. Siya si Federico. Mabuti at nagkita na rin kayo sa wakas. Pasensya ka na po kung biglaan ang pagbukas ko ng iyong kamalayan. Nakiusap kasi siya na hayaan kitang makita ang anyo niya para hindi mo na ako pag-isipan ng kung ano-ano. Maliban pa roon, hinihiling niya ang tulong mo, apo. Wika ni Lolo Augusto. Tulong? Anong tulong po? Teka Lolo, isang halimaw yung kaharap nyo. Napasailalim ka ba ng sumpa ng engkantong yan? Tanong ni Crisanto na sinagot lamang ng pagtawa ni Lolo Augusto. Nang bumuhos ang malakas na ulan, nagpaalam ang tikbalang sa pamamagitan ng pagpapakawala ng nakakabinging ingay. Nag-iwan pa ng usok bago tuluyang naglaho. Nang sila na lamang ni Lolo Augusto, ikwinento na matanda ang napag-usapan nila ng elemento. Apo, kinakailangan ni Federico ng tulong mo. Hindi ako pwede. Mahina na ang katawan ko kaya ikaw ang gusto kong magpresenta. Siya naman ang gagawa ng lahat. Ang gagawin mo lang, ipapahiram mo saglit ang iyong katawan. Saglit lang talaga. Hindi naman aabutin ng isang araw. Wika ni Lolo Augusto. Lolo naman, parang kailangan nyo na yatang magpatingin sa doktor. O mas mainam na humingi ako ng tulong sa albularyo. Ibang usapan na tuloy. Hindi lang kayo nababaliw. Kontrolado yung isipan nyo ng halimaw na yun. Tugon ni Crisanto. Tumawa ng malakas ang matanda. Ay nako, hindi bali na nga. Naiintindihan ko ang reaksyon mo. Hindi madaling paniwalaan ang ganitong bagay. Pero sana magtiwala ka. Hindi lang ito para sa ating dalawa. Ang gagawing hakbang ni Federico ay para sa lahat. Kung gusto mong maging ligtas ang mga tao laban sa aswang, kailangan mong makipagtulungan na po. Wika ni Lolo Augusto. Napatitig na lamang si Crisanto sa matanda. Ilang sandali ang lumipas. Iniwanan niya ito. Lumayo pansamantala upang makahinga. Diyos ko, kaunti na lang po. Mababaliw na talaga ako sa sitwasyong to. Wika ni Crisanto sa sarili habang nakatingala sa langit. Sa pagdaan pa ng mga araw, mas lalong dumarami ang biktima ng aswang. Hindi mapakali ang lahat dahil may halong pangungulam. Ang sabi ng iba, nagsabwatan ang mga mangkukulam at aswang. Walang sabwatang nagaganap dahil ang totoo, hindi lang halimaw, isa ring mangkukulam kaya nagkaganito. Hindi na maganda ang nangyayari, Crisanto. Panahon na para tulungan mo si Federico. Wika ni Lolo Augusto. Lolo, pwede po bang tama na? Mababaliw na po ako sa ginagawa niyo eh. Tugon ni Crisanto. Hindi apo. Isang beses mo lang naman tutulungan si Federico. Kinakailangan niya ng magagamit na katawan para harapin ang aswang na yon.
kilala siya nito at hindi makalapit dahil ginamitan ng pangontra, magiging posible lang kung makasapi sa ibang katawan. Lolo naman, pwede po bang tama na yung ganito? Hindi ko na po alam kung sino ba yung wala sa wisyo sa ating dalawa. Naguguluhan na ako. Gulong-gulo na yung... Hindi natapos ni Crisanto ang sasabihin nang marinig ang mabibilis na yabag ng kabayo. Sinundan ito ng nakakabinging ingay at ilang sandali pa, lumitaw ang tikbalang sa kanilang harapan sa loob mismo ng tahanan. Napatras pa ang binata dahil sa gulat. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, bata. Isang kahilingan lang ang hinihingi ko sa'yo. Pagkatapos nito, hindi ko na kayo gagambalain. Ipahiram mo sa akin ang iyong katawan. May tao lang akong gustong singilin sa lahat ng kasamaang nangyayari. Hindi lamang sa mga taga rito, kundi pati na sa mga kalahi kong walang tigil na binibiktima. Isang beses lang, bata. Ipinapangako kong hindi na ako magpapakita sa inyo kailanman. Pagkatapos nito, Pagsusumamo ng nilalang. O sige, pero dapat pangatawanan mo yung sinabi mong yan. Pagkatapos mong hiramin yung katawan ko, lubayan mo na kami ni Lolo. Tugon ni Crisanto. Hindi ito sigurado sa naisip. Naniniwalang aayos ang kalagayan nila ni Lolo Augusto kung matitigil ang pagpapakita ng nilalang. Ito ang palaging nakakausap na naging dahilan para magmukhang baliw. Hindi naman direktang nakikita ang elemento sa mata ng ibang tao. At isa pa, delikado para sa kanya ang pakikipagkaibigan sa ibang lahi. Kaya kagaya sa napag-usapan, sumapi sa katawan ni Crisanto ang kaluluwa't diwa ni Federico. Nang mismong gabing yun ay lumakad na sila. Pinuntahan nila ang tribong pinamumunuan ng isang aswang na mangkukulam. Nasa liblib na bahagi ito ng kabundukan. Tahimik ang paligid pagdating. Ngunit ilang sandali pa, nagsibangon ang kanina lamang natutulog na mga nasasakupan. Kanya-kanya sa pagbibitbit ng palaso at sibat. huwag kang matakot, bata. Hindi ka nakikita ng mga yan. Tanging presensya mo lang ang kanilang napapansin. Kumalma ka muna. Si Datu Saul ang sadya natin sa tribong ito. Ang pinunong walang tigil sa paghasik ng kasamaan sa sangkatauhan. Wika ni Federico sa isipan ni Crisanto. Naging kalmado naman ang binata. Bigla na lamang nakaramdam ng kagaanan sa gabay ng elementong sumapi sa katawan. Dinaanan nila ang nasasakupan ng tribo. Ang bawat katutubong nilalampasan, bigla na lamang humahandusay. Hindi makapaniwala si Crisanto, ngunit minabuting wag gumawa ng anumang ingay. Dumiretso sila sa hiwalay na silid at mula sa loob, nadinig ang mga katagang mahirap intindihin. Rumehistro ang anino ng isang lalaki. Paulit-ulit na lumuluhod at yumuyuko habang nagsasambit. Siya si Datu Saul. Nagmula sa angka ng aswang na mangkukulam. Inubos ng matandang to ang kabilang pangkat. Pagkatapos kulamin, kinuha ang mga lamang loob at ginawang hapunan. Nahirapan akong puksain ang isang yan.
dahil gumagamit siya ng pangontra. Salamat sa iyo dahil nagawa ko na siyang lapitan. Kung hindi ka pumayag na magpahiram ng katawan, wala pa rin akong magagawa magpasa hanggang ngayon. Wika ni Frederico. Tama na nga yung maraming daldal. Harapin mo na siya para matapos na ito at mabawi ko na ang katawan ko. Dali! Tugon ni Crisanto. Doon din naman pupunta, bata. Huwag kang magmadali. Masyado kang nasasabik sa mga nangyayari. Wika ng tikbalang. Ilang sandali pa kumilos na rin ang elemento. Giniba ang dingding ng silid. Tumambad ang datu sa harapan. Gulat na gulat sa biglaan nilang paglitaw. Katawan ni Crisanto ang nakikita. Ngunit kontrolado ni Frederico ang isipan, maging galaw at salita. At sino ka? Isa kang lapastangan. Walang kapatawaran ang ginawa mong panggugulo sa ritual na aking ginagawa. Nasaan ba ang mga tauhan ko at hindi ka nagawang pigilan? Wika nito. Wala ka nang maasahan sa puntong to, Dato. Wala nang nasasakupan mo. Masyado ka pa rin palang maingay. Saul, hindi mo yata nakikilala ang kausap mo ngayon. Ako ito, ang matalik mong kaaway. Wala kang pinagbago. Sumasamba ka pa rin pala sa demonyo. Wika ni Frederico sa katawan ni Crisanto. Ikaw pala yan, ang maalamat na tikbalang. Kung hindi ka nagpakilala, hindi ko pa malalaman. Nagawa mong lumapit sa akin gamit ang ibang katawan. Magaling ka nga talaga. Marunong humanap ng paraan para matakasan ang inilapat kong pangontra. Oo naman. Hindi na kasi ako makapaghintay na patayin ka eh. Gamit ang kamay ko mismo. Patong-patong na ang kasalanan mo. Nadagdagan pa ng nadagdagan. Mula pa sa kaninunuan mong kampo ng kadiliman. Akala ko iba ka. Sumunod lang din pala sa yapak nila. Ngayon na magkaharap na tayo, wala kong ibang maipapangako kundi ang tapusin ka. Muling wika ni Frederico sa katawan ng binata. Ngunit tumawa lamang ang Datu. Lumapit ito sa nakahilerang sandata sa tabi. Kumuha ng patalim at saka itinutok sa karap. Mukhang hindi mo pa rin yata kilala kung sino ako. Katulad mo, isa rin akong mandirigma ngunit may kaibahan. Limitado ang kilos mo. Dahil may pagkakataong hindi ka pwedeng lumabas ng lungga mo. Samantalang ako, malayang nakakagalaw anumang oras. Isa pa, may taglay akong kakayahan. Isang ritual lang pwede kitang bawian ng buhay. Madali sa ngayon, dahil nasa katawan ka ng isang tao. Wika ni Datu sa uli. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin pala na makakatakas ka sa lahat. Paano kung sabihin kong nagkakamali ka? Saul, nalalapit na ang pagkatapos ng buhay mo. Huwag ka nang masyadong umasa. Mas mainam pang magdagal kang lalo sa demonyo nang mabigyan ka ng pwesto sa impyerno. Hindi na kailangan yan. Pabalik-balik na ako doon. Ikaw lamang ang inaalala ko. Paano kung sa impyerno ka mapupunta pagkatapos kitang patayin? Bibigyan ka kaya ng espasyo doon? O baka pahirapan ka lang ng mga demonyo? Hindi ba mas nakakatakot yon? Wika ni Datu Saul na sinunda ng pagtawa.
Kumuha ng sandata si Frederico at tinutok sa datu. Alisto rin ito at nauna pang sumugod. Sa unang sandali ng pagpapalitan ng lakas, hindi maitatanggi ang kakayahan ni Datu Saul. Mabilis itong gumalaw. Alam na alam ang gagawin. Humantong pa sa puntong tumilapon palabas si Frederico. Sa paglipas ng panahon, kinalawang na rin ang kaalaman mo. Sabay na tumanda ang edad at kakayahan mo bilang mandirigma. Ano, lalaban ka pa ba? Tumayo ka dahil hindi ako makakapayag na ganito. Kaiksi ang pagharap natin. Hayop ka. Tayo! Tayo! Paghamon ng Datu. Tumayo naman si Crisanto. Diretsyong sumugod si Datu Saul. Nang mga panahong to, magkasanib pa rin ang dalawa. Ngunit sa halip na lumaban, nanatiling nakatindig at hinihintay na makalapit ang kaharap. Sa huli, nagulat na lamang ang Datu nang tumagos siya sa katawan nito. Kahit anong gawing pagsugod, wala nang naging epekto. Tila hangin na lamang ang ginugulpi ng mga sandaling yun. Isa kang mandaraya. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Kahit kailan isa kang talunan, kaya naghahanap ka ng paraan para mandaya. Lumabang ka ng patas. Siguro naiisip mo na wala kang kawala sa akin, kaya ginawa mo ang ganito, ano? Ang sabihin mo, ikaw ang walang laban sa akin. Simple lang naman ang inilapat kong kapangyarihan. Pero natataranta ka na. Ganyang ka ba talaga kaduwag? Tugon ni Frederico. Nagulat si Datu Saul. Dumampot na mga sandata at basta na lang itinapon sa direksyon ni Frederico. Pagkatapos, dali-daling nagpunta sa kabilang silid. Kalmadong sinundan at nakitang dali-dali itong nagsagawa ng ritual ng pambabarang. Ngunit wala namang epekto sa tikbalang dahil sa inilapat na proteksyon. Itigil mo na yan, Saul. Wala ka nang magagawa pa. Hindi ako madadaan sa kulam-kulam. Tanggapin mo na lang ang pagkatalo ng sa gayon. Mapagaan ang loob mo habang binabaybay ang daan papunta sa impyerno. Wika ng tikbalang. Hindi mo ako matatalo. Wala sa lahi namin ang pagiging talunan. Tugon ng Datu. Dati siguro wala. Pero ngayon meron na. At ikaw yun. Muling wika ng tikbalang. Nilapitan niya si Datu Saul. Dali-daling sinikmuraan. Saka ibinalibag sa labas. Lumaban pa ang Datu. Gumamit ng sandata ngunit naging maagap si Frederico. Sinalo ang patalim at saka tinarak sa katawan nito. Hinugot pa at muling isinaksak. Paulit-ulit hanggang sa humandusay na lamang. Hindi nagpakampante dahil kilala ito bilang tuso. Pinugutan pa ng ulo upang makasigurado. Pagkatapos, sinunog ang lahat ng kagamitan sa pangungulam, kasama ang bangkay ng mismong Datu. Baka naman, pwede ko nang makuha yung katawan ko, Frederico. Wika ni Crisanto. Sumunod naman sa kanya ang tikbalang. Kagad humiwalay sa katawan ng binata. Maraming salamat, bata. Nagawa ko ang lahat ng ito dahil sa tulong mo. Hintayin mo ko sa unahan.
at tatapusin ko lamang ang aking nasimulan. Tugon ni Frederico. Nagmamadali namang lumayo si Crisanto. Mula doon, nakita niya kung paano sinunog ng elemento ang bawat kasapi ng tribo. Hindi naman ganong karami ngunit nakaramdam siya ng awa. Dahil buhay pa rin ang pinag-uusapan. Napailing na lamang ito habang nanonood. Teka Frederico, kailangan ba talagang umabot sa punto na pati yung ibang kasapi madamay? Akala ko ba yung dato lang yung pakay mo? Nilahat mo na eh. Wika ni Crisanto. Kung meron ka pang ititira, posibleng may sumunod sa yapak ni Saul. Hindi ako naniniwalang wala siyang tinuruan ng ganong pamamaraan. Mas mabuti na ang ganito upang makasigurado. Tugon ni Frederico. O siya, uuwi na ako ha. Hindi ko na masikmura yung baho ng mga sinusunog na bangkay. Nakakakilabot. Pakiramdam ko tuloy. Kasali ako sa karumal-dumal na krimeng to. Diyan ka na nga. Wika ng binata. Lumakad na ito palayo. At nang tuluyang makalayo sa lugar, nilingon si Frederico. Naroon pa din ang tikbalang. Ngunit nang sumunod na pagtingin ay naglaho na ito. Tanging malahamog na usok na lamang ang naiwan. Binilisan na rin ang paglalakad at nagmamadaling umuwi sa tahanan. Sinalubong naman ito ni Lolo Augusto. Tuwang-tuwa ito nang makita siyang ligtas na nakabalik. Nakakalungkot lang dahil kasabay ng pagbabalik mo ay ang paglisa ni Frederico. Totoo sa salita ang elementong yon. Kapag sinabing hindi na siya magpapakita, gagawin niya. Pero sigurado kung magpaparamdam pa rin siya, hindi yon makakatiis. Wika ni Lolo Augusto. Mas mabuti nga po kung hindi na. Tignan mo yung ginawa sa akin oh. Naging kasabwat pa ako sa ginawa niyang krimen. Lolo, hindi lang isang tao yung pinatay ng tikbalang na yun. Marami po sila. Kung may nakasaksi sa nangyari, siguradong ako ang pagpaparatangan. Dahil mukha ko yung nakikita eh. Sumanib lang naman siya sa katawan ko. Tugon ni Crisanto. Ngunit malaki ang naitulong mo, Apo. Sa mga susunod na mga araw, magiging payapa ang ating lugar. Mababawasan ang pambibiktima ng mga aswang. At wala nang manggugulo sa tuwing mag-uuling kayo. Ang pangkat na tinugis niyo ni Frederico ay ang katutubong magdanakaw. Pagpapaliwanag ni Lolo Augusto. Tinapunan lamang ng tingin ni Crisanto ang matanda. Hindi niya magawang tanggapin sa sarili na naging parte ng pagpatay ni Frederico sa pangkat. Natutulala na lamang sa sulok. Hindi inasahang ganun ang kalalabasan ng mga kaganapan. Subalit may magandang naidulot dahil katulad ng sinabi ng lolo. Nabawasan ang pambibiktima ng aswang sa lugar. At wala nang katutubong sumusugod sa kalagitnaan ng pagtatrabaho. Ngunit, nahihiwagaan pa rin si Crisanto sa tunay na katauhan ni Frederico na magpasa hanggang ngayon. Kinakailangan niya ng karagdagang paliwanag. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Gibo. Taong 1976. Probinsya ng Albay.
Si Gibo ay isa sa mga kabataan na maagang nawalan ng mga magulang. Kaya naman naiwanan ito sa lola na nagsilbing magulang sa kanya. Ngunit kagaya ng tipikal na istorya, habang dumadagdag ang edad ng matanda, mas lalo itong nanghihina. Kaya si Gibo, bilang nag-iisang kasama ay gumawa na ng paraan para makatulong lalo na sa pinansyal na pangangailangan. Sa paghahanap na mapagkakakitaan, hindi naman gaanong nahirapan si Gibo. Isa sa mga kaibigan ang nagturo ng trabaho bilang tagabantay sa isang palayan. Eksakto namang naghahanap ang may-ari ng nasabing palayan. Dahil lumipat na ng ibang lugar ang karamihan sa dating mga tauhan. Kahit binata na si Gibo, wala pa rin sa isipan na maghanap ng nobya bagkus. Inilalaan na lamang ang oras sa pagtatahi ng mga kasuotan. Bagamat hindi ito tipikal na gawain ng isang lalaki, hindi naman pinapansin pa ang ibang kumukutya at pinagpatuloy lamang. Dahil kahit papano, may kinikita naman. Ngunit sa kadahilan ng hindi sa lahat ng oras, may bumibili na mga gawa. Kaya naisipan niyang pasukin ang nasabing regular na trabaho. Lunes ng umaga. Dahil ito ang unang araw sa papasukan, maagang nagpunta si Gibo sa sakahan. Dito niya naabutan ang mga tauhan. Naabala na sa pagtatanim. Kaya kagad itong nagtanong sa amo para sa mga kailangang gawin. Hindi mo kailangang magtanim, iho. Nandito ka para magbantay sa mga pinapaani kong palay. Marami ang pag-alagalang mga kabataan tuwing gabi. Mahirap na. Lahat pa naman ay nangangailangan ng bigas. Wika ng amo ni Gibo. Tumango naman ang binata at hindi nagtagal. Umalis na rin ang amo. Habang nakaupo sa silong ng isang kubo, patuloy na nagmamasid si Gibo. Dito napagtanto ng binata kung gaano kayaman ang amo. Napakalawak ng palayan at kung hindi siya nagkakamali, merong mahigit 30 nagtatanim ng palay. Paglingon naman sa likuran, may nakita si Gibo na malapad na tela. At nang buksan niya ito, labis naman ang pagkamangha nang makita ang sako-sakong palay. May nakita din ang binata na daanan sa gitnang parte. Kaya sa sobrang kuryosidad, sinundan ito ng binata. Habang naglalakad, hindi naman ito makapaniwala na sa likod ng munting kubo, merong napakalawak na imbakan ng mga naaning palay. Hindi rin naman ito kita sa harapan dahil ang likod ng kubo napapalibutan na ng mga puno at papasok na ng gubat. Matapos ang kaunti pang paglilibot, muling nanatili si Gibo sa harapan para alalayan ang mga pumapasok na magsasaka na may dalang mga sako. Siya ang nagmamando sa mga ito at ang nagpapanatili ng kaayusan sa loob. Kaya naman, sa unang araw pa lamang ng trabaho, naging abala na si Gibo. Naging maayos naman ang trabaho. Nagpatuloy lamang sa serbisyo si Gibo. Hanggang sa sumapit ang isang araw, 6:00 ng umaga, hindi pa man nag-uumpisa sa trabaho si Gibo. Biglang dumating ang amo. Nagawa pang bumati ng binata. Ngunit tila mainit ang ulo ng amo nang masalubong. Oy Gibo, lumapit ka nga sa akin. Alam mo bang pagsilip ko kagabi sa mga palay, halos 5 sako ang naabutan kong butas. Ano bang nangyayari, Gibo?
Diyos ko, sayang ang bawat butil ng bigas. Wika ng amo. Dahil dito ay hindi na nakapagsalita pa si Gibo. Pumunta ito sa lugar na sinasabi ng amo. Pagkarating, dito naabutan ang nagkalat na mga butil ng bigas. Kaya naman dali-daling pinulot ang mga ito. Humingi na rin ng paumanhin sa amo at nangakong hahanapin ang may gawa ng insidente. Simula nang mangyari ito, araw-araw nang naghahanap si Gibo sa kung sino man ang may gawa. Ngunit ni isa, walang mahuli dahil ang narito lamang ay mga katrabaho at ni isa sa mga ito ay wala namang nahuhuli o naaabutang mag-isa sa imbakan ng mga nakasakong bigas. Pumapasok lamang ang mga ito para iimbak ang mga naaning palay. Dahil sa sitwasyon, minabuti ni Gibo na dito na matulog para mabantayan ng buong magdamag ang nasabing kubo. Sa halos ilang oras na pananatili, wala naman itong napansing kakaiba sa paligid. Hanggang sa sumapit ang alas 11 ng gabi. Dahil dinadalaw na rin ng antok, bahagyang nakatulog sa kinauupuan ang binata nang makarinig ng maliliit na boses. Diretso itong napatayo at dahan-dahang pumunta sa patong-patong na mga sako. Hindi pa man nakakarating sa dulo, nang walang ano-ano'y nakita ang isang napakaliit na bata. Kung susumahin, hanggang tuhod lamang ito. Kaya naman napakunot na lamang ang noo ni Gibo. Hindi malaman kung paanong nakakalakad na ang ganoong kaliit na bata. Ilang minuto pa ang hinantay ni Gibo bago ito muling nakita dahil napakabilis nitong tumakbo at kung saan-saan lumulusot. Nabatid din ng binata na yon ang dahilan ng pagkakalat ng mga bigas dahil nahuli mismo sa aktong binubutas ang isang sako. O ikaw, anong ginagawa mo dyan, bata ka? Huwag kang nagnanakaw, ha? Pwede ka namang humingi sa may-ari eh. Diyos ko, ikaw lang pala yung halos makatanggal sa akin sa trabaho eh. Sigaw ni Gibo. Sa paglingon ng bata, ganun na lamang ang pagkagulat ni Gibo nang mapagtantong hindi ito normal na tao. Dahil parehas sa duwende ang itsura ng muka. Ngunit wala naman itong malalapad na tenga. Tumitig lamang ito sa binata. Ngunit wala naman itong nararamdaman na kahit anong takot sa nilalang. Hindi nagtagal. Diretso na itong tumakbo papalayo. Kahit anong pagsunod ni Gibo, hindi na muli pa itong nakita. Lumipas ang ilang araw. Hindi na muli pang nagpakita ang nilalang. Natigil na rin ang pagkabutas ng mga sako-sakong palay. Habang si Gibo naman, hindi mapanatag ang isipan dahil nais nitong muling makita ang nilalang. Dahil sa kuryosidad, isa sa mga katrabaho ang napagsabihan niya patungkol sa nakitang nilalang. Hindi naman nabigo ang binata dahil eksaktong anak pala ito ng manggagamot. Naku, isang ugaw yun nakita mo, Gibo. Matagal ko nang alam na may nakatirang ugaw sa lugar na ito. Pero hindi na lang ako nagsasalita kasi ayoko nang bigyan pa ng aasikasuhin yung amo natin. Ngayon na alam mo na, Gibo, ang katotohanan at nais mong mahanap ang ugaw. Ang kailangan mo lang gawin, sadyain mong butasan ng isa sa mga sako at kusa lang yun darating tuwing 2 oras ng gabi. Pagpapaliwanag ng katrabaho. Dahil dito, muling nabuhayan ng loob si Gibo na makikita pa ang nilalang.
Kagad ng palihim na binutas ang isa sa mga sako. Nagpaalam ito sa amo na dito muna magpapalipas ng gabi. Sa parehong oras, muli niyang nasilayan ang ugaw. Dito mas naging malawak ang pag-intindi ni Gibo. Sa katunayan, nakausap pa niya ito at sa hindi inaasahang pagkakataon, umusbong ang pagkakaibigan ng isang tao at ugaw. Dahil sa kagustuhang maprotektahan ng nilalang, minabuti ni Gibo na hindi na lang ipagbigay alam ang patungkol sa kaibigan. Ayon sa kanya, bibihira lamang ang taong may malawak na pag-intindi sa mga nilalang. Kaya hindi malayong mapahamak lamang ang ugaw kung sakaling may makakaalam. At dahil sa sitwasyon, madalas nang matulog si Gibo sa kubo. Hindi naman ito pinigilan pa ng amo. Dahil mas pabor pa nga na palaging may naiiwang tauhan sa sakahan. At ang ganitong sistema ng pang-araw-araw na pamumuhay, tumagal ng halos 1 taon. Dahil sa lalim ng pagsasama ng dalawa, hindi maikakaila ni Gibo na naging parte na ng buhay ang nilalang. Hindi man malayang maihayag ang pagkakaibigan, ngunit labis-labis ang pasasalamat. Dahil kagaya sa ibang alagang hayop, mapagkakatiwalaan ang ugaw. Samantala, kahit papano'y kumukuha pa rin ito ng mga butil ng bigas, ngunit nagagawan na ito ng paraan ni Gibo para hindi na mahalata pa ng amo. Hanggang sa isang gabi, nang akmang magpapaalam na si Gibo sa kaibigan para matulog, bigla namang may iniabot itong kapirasong bato. Ayon sa ugaw, gamitin lamang ito sa kabutihan at siguradong magtatagumpay si Gibo sa anumang plano sa buhay. Matapos yon, nagpaalam na ang kaibigan. Walang kaalam-alam ang binata na yun na ang huling pagkakataon na makikita ang kaibigang ugaw. Dahil na mga sumunod na araw, hindi na muli pang nasilayan. Samantala, ang bato namang naiwan kay Gibo ay maingat na itinago. Dahil yun na lamang ang alaalang naiwan ng kaibigan. Lumipas pa ang maraming taon. Nagpasya si Gibo na umalis na sa trabaho. Hindi na ito nakakaramdam pa ng saya sa lugar. At sa kanyang pag-alis, ang tanging nagpalakas na lamang ng loob ay ang mga katagang nabanggit ng kaibigang ugaw. Bago pa man ito mawala, yon ang patungkol sa dalang swerte ng bato. Nang maisipan nito na magtayo ng tindahan, doon lamang napatunayan ang sinabi ng kaibigan. Sa unang buwan pa lamang ng pagtitinda, kagad na naramdaman ni Gibo ang milagrong dala ng bato. Halos sa araw-araw, nauubos ang mga paninda. At dahil sa kanyang sitwasyon, hindi kalaunay, naging maunlad na rin ang pamumuhay ni Gibo. Magpas hanggang ngayon, nagtitinda pa rin si Gibo. Tuwing nagpapahinga ito sa gabi, napapatingala na lamang sa langit at bumubulong ng maraming salamat. Kaibigang ugaw. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.